Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo gayon din ang aking sarili. Nakatakutan si Allah dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat, o mga nananampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. At gayon din sinabi niya, o mga nananampalataya, itinakda sa inyo ang pag-aayuno tulad ng kung paano itong itinakda sa mga nauna sa inyo upang kayo nawa ay magkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nalalapit na naman ang pinananabikan ng lahat na pagdating ng buwan ng Ramadan. Buwan ng Quran, buwan ng pagbabalik loob kay Allah, buwan ng pagsisikap sa pagkakamit ng maraming mga gantimpala sa espesyal na panahon na ito. Buwan na mayroong iba't ibang mga kahigitan na ito nga ang pinakamainam sa lahat ng mga buwan. At ang mga araw nito ay nagiging mainam dahil sa pag-aayuno at ang mga gabi naman nito ay nagiging mainam dahil sa pagbabasa ng Quran at pagsasala ng mga voluntaryong pagsasala, lalong-lalo na ang salatut tarawih o qiyam sa mga gabi nito. At syempre naririto ang iba't iba pang mga kabutihan tulad ng Laylatul Qadr na matatagpuan sa huling 10 gabi ng Ramadan, na tunay na natitipon nga rito ang napakaraming iba't ibang mga kabutihan na tanging ang Muslim na nagpapabaya ang hindi magkakamit ng anumang kabutihan o kaya ay magiging limitado ang kanyang makakamit na kabutihan sa dakilang buwan na ito na halos umuulan ng biyaya, subalit hindi ka pa rin nababasa dahil sa iyong pagpapabaya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang buwan na ito ay sinasalubong ng mga tao sa iba't ibang mga kaparaanan. Ang iba ay ipinagbabawal pa. Pero meron din namang mga pinahintulutan na paraan ng pagsalubong sa buwan na ito. Una nating mababanggit at mapapaalalahanan ng lahat na mayroong mga pinagbabawal na paraan ng pagsalubong sa Ramadan katulad ng mga inimbento ng mga ligaw na sekta, katulad ng paliligo o pagpunta sa dagat, at iba't iba pang mga ipinapahid di umano sa kanilang mga katawan upang salubungin ng Ramadan, na ang mga gawain na ito ay walang batayan sa relihiyon natin. Bagkus sa inimbento lamang din ng mga tao na walang nalalaman sa kanilang relihiyon. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, laganap na ang kaalaman na bagaman lumalaganap din ang kamalian, marapat na ang tao ay maghahangad ng gabay at hindi lamang siya aasa sa kung anong kanyang nakagawian, dahil alhamdulillah sa panahon natin ngayon, malinaw ang mga batayan at tuwing nang nagsasalita ang maalam ay tinutukoy nila ang mga batayan. Kaya kumapit tayo sa mga batayan at tanggapin lamang natin kung ano ang mga pangaral na mayroong batayan, insyaallah. Hindi sa kung ano lamang ang ating nakagawian. Siyempre, pinahintulutan din na pagsalubong sa Ramadan, ang pagsalubong dito sa pamagitan ng pag-aaral ng mga aralin na may kinalaman dito. Kainaman ng Ramadan, paano mag-ayuno, at iba't iba pang mga usapin na may kinalaman dito, nang sa gayon ay matitiyak natin ng Ramadan ay masasamantala natin ang bawat segundo, ang bawat sandali nito, na tayo ay gumagawa ng mabuti at may iwasan natin ang lahat ng masama, insyaallah. Dahil tunay na sa Ramadan, bukod sa pagiging mas malaki ng gantimpala ng mga gawaing mabubuti rito dahil sa pagiging banal o mabiyaya ng buwan na ito, ang mga kasalanan na ginagawa rito ng tao ay mayroon ding mas malaking pananagutan dahil ito ay paglabag sa kabanalan ng buwan na ito. Kaya nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pangunahin sa mga paraan ng pagsalubong ng tao sa Ramadan ay ang pag-aralan niya kung paano bang ginagawa ang mabubuting mga gawain dito, kung paano niya ito gagawin o ano-ano bang mga ito at ano ba ang mga hangganan ng mga gawain na ito. Dahil tunay na kung ang tao ay gagawa lamang din ng mabuting bagay, ay marapat na tiyakin niya na ito ay magagawa niya sa tamang paraan. Dahil dalawa ang kondisyon upang matupad ang pagkakagawa natin ng tama sa mga mabubuting gawain, nang sa gayon ito ay tatanggapin ni Allah at magagantimpalaan ang ikhlas at ang mutabaa. Ikhlas na gagawin natin ng mga gawaing pagsamba nang may dalisay na layunin alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi para magpakitang tao
o kaya para purihin ng mga tao. At syempre ang mutabaa na gagawin natin ng mabubuting mga gawain ayon sa isinabatas sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaalaman ang unang dapat na ihahanda ng tao insyaallah sa Ramadan. Na huwag na huwag niyang iisipin o akalain na siya ay banal o huwag na huwag niyang iisipin na siya ay magpapakamabuti lamang sa Ramadan. Ang pinakamahalaga sa lahat ng mga ito insyaallah ay kaalaman na magiging liwanag upang malalaman natin kung ano ang marapat nating gawin upang masamantala ang kabutihan at kainaman ng buwan na ito. Na pangalawang maipapayo natin para sa sino man na naghahangad na abutan ng Ramadan ay isipin niya na maaring ito na ang huling Ramadan para sa kanya. Ang ganito mentalidad mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Katulad ng kung paanong sinasabi ng mga scholar na tayo ay magsala na para bang ang sala na itinataguyod natin ay ang huli ng sala na magagawa natin, nang sa gayon ito ay gagawin natin sa pinakataimtim na kaparaanan. At tama nga naman ito. Dahil sino ba sa atin na makakapagsabi na aabutan pa siya ng susunod na sala o susunod na Ramadan sa susunod na taon? Walang sino man na makapagsasabi tungkol sa mga bagay-bagay na nalilingid na tanging si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang may kaalaman sa mga ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maaaring nakakatakot para sa atin na isipin ng kamatayan, subalit mainam na sa tuwing buwan ng Ramadan ay alalahanin natin na maaaring ito na ang huli nating Ramadan. O maaaring hindi pa nga natin matatapos ang Ramadan, o maaaring tayo ay hindi na talaga aabot sa buwan ng Ramadan, kaya marapat na tayo ay magsisikap sa bawat sandali ng ating mga buhay na gumagawa ng mabuti at umiiwas sa masama, nang sa gayon tayo ay magiging karapat-dapat sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala na siyang magiging dahilan na tayo ay magiging karapat-dapat sa kanyang kapatawaran at pagpapapasok sa paraiso at kaligtasan mula sa impyerno. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga biyaya ni Allah at ang kanyang mga pabor ay hindi nakakamit ng tao sa pamagitan lamang ng pangangarap. Hindi sapat ang pangangarap lang. Kailangan nating magsumikap. Kailangan nating gawing karapat-dapat ang ating mga sarili sa habag ni Allah. Kailangan nating gawing karapat-dapat ang ating mga sarili sa kapatawaran ni Allah. Kailangan nating gawing karapat-dapat ang ating mga sarili sa paraiso ni Allah. Kailangan nating gawing karapat-dapat ang ating mga sarili sa kaligtasan mula sa impyerno at hindi nangangarap lang tayo. At ang bagay nga na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay magagawa natin kung nalalaman natin at magagawa natin kung tayo ay nagsisikap nga na para bang wala ng bukas, na para bang hindi na tayo aabutan ng gabi, na lahat ng mabubuti nating gawain ay gagawin natin sa pinakamainam na pagkakatapad dito, nang sa gayon ay makakamit natin inshallah ang pinakamainam at pinakamalaki na gantimpala ng mga ito. Dahil tunay na nalilinlang ang tao. Nililinlang ang tao ng pag-asa na siya ay mabubuhay pa ng mahabang panahon at magkakaroon pa siya ng pagkakataon na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nangako ba sa iyo si Allah na ikaw ay magkakaroon ng mahaba pang buhay, o ikaw ba ay nakabatid mula kay Allah ng kaalaman na ang kamatayan mo ay hindi ngayon o hindi mamaya, bagkus ay sa susunod pang mga taon? Walang sino man sa atin ang pinangakuan ni Allah ng kahit na ano tungkol sa mga bagay na nalilingid. Kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit ang mga anghel, wala silang nalalaman na anuman liban na lamang sa kung anong ipinabatid ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila na limitado at iilan, mangilan-ngilan lamang na kaalaman. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tunay na pagsalubong sa Ramadan ay ang kaalaman at ang makilala natin na maaring ito na ang kahuli-hulihan nating Ramadan. At marapat nga natin na itatanim ito sa ating mga isip at puso, nang sa gayon ay hindi tayo mabibilang sa mga nalilinlang na maaring sila ay nagpapabaya sa buwan ng Ramadan na ito sa pag-aakala na darating pa naman ang iba pang mga pagkakataon sa mga susunod na Ramadan. Pero yun nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kinabukasan ay hindi pinangako kanino man, kaya marapat na ang tao ay magsisikap sa kung ano ang sa kasalukuyan, nang sa gayon ay magiging karapat-dapat siya, insyaallah, sa anumang inihanda ni Allah sa mga tao na nagsisikap sa buwan ng Ramadan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
Kabilang sa naging tradisyon din ng mga Muslim tuwing ang darating ang Ramadan ay ang magbabatian sila ng pagdating ng mabiyayang buwan na ito. At ito naman ay isang bagay na maaring may pagpapahintulot dito hanggat ito ay hindi naglalaman ng anumang ipinagbabawal na kaparaanan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naiulat tuwing nang dumarating ang Ramadan, sinasabi niya sa kanyang mga sahaba, "Ja'akum Ramadan" o "Atakum Ramadan, syahrun baraka." Dumating na sa inyo ang Ramadan at ito ay mabiyayang buwan. Na sa pagpapabatid na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinapabatid din niya sa mga sahaba ang kainaman ng buwan nito. Na hindi lamang sila basta-bastang nagbabatian ng pagbati na walang laman o walang saysay. Katulad ng ginagawa ngayon ng mga tao na nagbabatian sila ng Ramadan, katulad ng kung paanong nagbabatian lamang sila ng mga pangkaraniwang pagbati, ang ating pagbati ng pagdating ng Ramadan, sa ating pagbati sa ating mga kapwa mananampalataya, ay mainam na maglalaman ng marubdob na panalangin para sa lahat na tayo ay makasamantala sa mga limitadong mga panahon nito at syempre tayo ay magiging paalala rin sa mga tao na maging mabuti sa mabuting buwan na ito. Kaya nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga naiulat na ito, sinasabi niya, "Futihat abwabul jannah wa sufidat abwabul jahim." Ibinubuksan sa mga araw nito ang mga pinto ng paraiso at isinasara naman ang mga pinto ng impyerno. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagbabatian sa Ramadan ay walang problema at pinahintulutan ito ng mga scholar. Subalit, sa mga gawain ay pinakamainam o mas mainam pa sa pagbabatian ang pagtutulungan ng mga tao sa kanilang pag-aayuno, inshallah. So paanong magtutulungan ng mga tao sa kanilang pag-aayuno, inshallah, ito ay ang matupad natin unang-una ang karapatan ng isa't isa. Na tayo ay magiging mabuti sa ating mga kapatid sa pananampalataya, na tayo, inshallah, ay magiging daan na magiging madali o maluwag para sa kanila ang pag-aayuno, inshallah, dahil hindi lahat ng tao ay magkakaroon ng pare-parehong kalagayan sa buwan ng Ramadan. Merong mga tao na maaring madali ang kanilang mga trabaho sa kanilang mga opisina, samantalang merong mga tao na maaring mahirap ang kanilang mga trabaho sa construction, sa labas ng bahay, katulad ng mga nagde-deliver, at gayon din maaring may mga nasa mabibigat pang mga trabaho. At dapat tayo bilang mga Muslim ay nakakaramdam ng simpatya sa mga tao na ito. Na kung tayo ay mayroong magagawa na mapadali ang kanilang mga trabaho, ay gawin natin inshallah nang sa gayon ay magiging makabuluhan ang Ramadan sa lahat at hindi lamang sa ilang mga tao. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Ramadan ay isang buwan din na dito ay kinikilala o inaalala ang pagkakaisa ng ummah na ito. Sa mga araw ng Ramadan, ang mga Muslim, ang mga mananampalataya ay sinasadya nilang magutom at mauhaw sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na mula sa mga gawain na ito ay marapat nga rin na mapagtanto niya na maaring meron ding mga Muslim na ganito ang kanilang kalagayan, na sila'y nagugutom at nauuhaw, subalit hindi dahil sa pag-aayuno, bagkus ay dahil sa kahirapan. Kaya nga marapat ng mga Muslim ay mabubuo sa kanila ang simpatya, lalong-lalo na sa kanilang kapwa mananampalataya na hikahos o kapuspalad. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang buwan ng Ramadan ay buwan ng pagkakaisa ng ummah na tayo, inshallah, ay sabay-sabay na magsisimula ng pag-aayuno, sabay-sabay na titigil sa pag-aayuno, at iba't iba pang mga simbolismo na matatagpuan sa ibang mga gawain na naririto ang pagkakaisa ng ummah na ito. Pero bilang babala, mayroong mga gawain na nagpapakita di umano ng pagkakaisa, na hindi naman obligado, subalit ginagawang obligado ng mga mananampalataya. Katulad ng mga welcoming Ramadan program na nagtitipon ng mga Muslim, hindi ito obligado. Hindi obligado na dumalo ka rito. At hindi obligado ng anumang jamaa o anumang masjid ay magtataguyod ng ganitong mga programa. Dahil wala namang ganitong isinabatas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagos ay mapanganib pa nga ito na maaring ito ay maling mauunawaan ng mga tao na ito ay isang ritual na pagtitipon
na kailangan na magtipon muna ang mga tao bago magsimula ang Ramadan. Marapat na maisara natin ang pinto ng syubuha, ng mga kalituhan. Marapat na maisara natin ang pinto ng posibleng bidaa sa pamagitan ng paglilinaw sa mga gawain na ito, na ang pinagtitipunan dito ng mga tao ay hindi upang maging ritual sa Ramadan, ito'y upang magkaroon ng kaalaman ng mga tao at magpayuhan sa isa't isa kung ano ang marapat na gagawin sa Ramadan, insyaallah. Gayun din, isa sa mga bagay na hindi naman obligado na ginawa ng obligado ng mga Muslim ay ang pagkakaroon ng iftar sa mga masjid. O kaya ay ang pagkakaroon ng sama-samang iftar ng pamayanan ng mga Muslim at iba pang mga grupo ng mga Muslim. Wala rin pagsasabatas dito. Wala rin pagsasabatas dito na ibig sabihin ang tao ay malaya kung nais niyang mag-iftar sa kanyang bahay o kung nais niyang makiisa sa salo-salong iftar ng pamayanan sa kanilang lugar. Maaring ang tao ay mayroong iba't ibang dahilan na mas gusto niyang mag-iftar sa kanyang tahanan o mag-iftar kasama ang pamayanan, subalit ang bagay na ito ay mayroong pagluluwag dito at pagpapahintulot, kaya hindi marapat na magiging dahilan ng niza o kaya ay pagtataliwasan sa pamayanan, insyaallah. Ang bawat isa ay marapat na titingin sa kung ano magiging mabuti para sa kanilang kalagayan, at ang bawat isa ay marapat na kumikilala rin na ang bawat isa ay mayroong karapatan sa kung ano ang kanilang pagpili, insyaallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Shahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ang buwan ng Ramadan ay ang buwan na ibinaba rito ang Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ito ay gabay para sa mga tao at pagpapabatid mula sa gabay at furqan, na ito nga ay tagapaghati sa pagitan ng tama at mali. Na huling payo ko para sa sino man na naghahangad na abutan ng Ramadan sa taon na ito, buhayin natin ang Quran sa buwan na ito, inshallah, sa pamagitan ng paghahanda sa ating mga sarili na mag-aral kung paanong tamang bumasa ng Quran, inshallah, na siyang isa sa mga pinakamainam na gawain sana sa Ramadan, subalit binabaliwala ng mga tao na mas madalas nilang kaharap ang kanilang mga cellphone kaysa sa mga mushaf na naglalaman ng salita at gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala.